Yung humihinga siya gamit ilong, tapos sumisipol yung ilong niya. Ayun. Sige, simulan na agad natin yung podcast natin. Sige. This is Clocked Out with J and Siege. Sabay ko pa rin. Ganun Wali. Ganun Ayan. kabilis. Tawag dito para sa ating question of the week. Question of the week natin guys is yung icks mo sa opposite sex. Actually part 2 na to, meron kaming isang episode na na yung icks. Then. Eto, meron na agad may isa. entry. Yung gabi na amoy araw pa rin. Disgusting. Wala, ganun talaga. Eto. Game. Ano yun na? Una, yung first date pa lang namin, tapos sinabi niyang wag ko daw siya ipahiya sa labas. First date pa lang, tas wag agad ipahiya. Ano yun? Parang iniisip niya wala kang gagawing matino, ganun. Oh. Baka nasa itsura naman. Wala gagawing matino. Ang sakit pa sabihin ng ganun. Ito may isa ako. Ayan. Ayan. Yung di nag-aayos ng kwarto tapos makalat. Ay, tapos di ba? Lakas niya magaya, date kaya. Tapos lakas niya magaya. Tapos pagkayayaan niya sa'yo, sige, doon na lang sa place ko. Doon na lang sa place ko. Tapos magkakita mo, yung unan kulay nila. Tayo na wala sa pen. Guilty. Guilty dati. Dati yun. Ngayon sinasapinan mo na. Oo, ayun, ang dami kong pabangon ng Pero di lang pa din nun. Wag lang tagalin sa pen. Ik sa opposite sex. Yung same kami in order na food para sa first date. Tapos tinanong niya kung pwede niyang tikman yung akin kasi daw mukhang mas masarap. Ik yun, di ba Parang common courtesy na yun na Ha? Parehas nga kayo in order. Ay, pareho. Niisip ko magkaiba. Sa akin, ik na yun. Isa lang pinagaling ganun eh. Papakyut ang muta. Bago sa lang subuan. Subuan mo. Mamaya. Ano sa akin? Besa, yung overcook magluto ng pansit Ay, canton. totoo. Autopass. Sorry na. Overcook ka magano? Hindi, minsan Naiiwan mo. naiiwan ko tapos yung sobrang sagi na. Tapos minsan, meron isang beses, akala ko meron akong COVID kasi nakalimutan ko ilagay yung seasoning. Sabi ko, bakit walang lasa? Ayun din. Next. Ito tinamaan ako dito. Yung gumagamit pa din siya ng XD pag nagme-message. Ikaw yan eh. Pagkatay mo pa na jajawan natin. Bakit ba? Hindi ako nasanay sa emoji. Sa XD na, Parang kasi, nakakatamad hanapin. So, ang nangyayari nun, tatype ko na lang. Andun na yung XD. kumbaga hindi ka na Yung ik daw, pag merong kuto sa baba. Sa baba o sa baba? Sa baba o sa baba? Baba as in down? Pag sa baba, may... Wala namang kuto eh. Tingin? Kung sa baba... Sinashapo ko yan eh. Kung sa baba, wala na. Pag kumuklat mo, ano to, ba't may alaga ka dito? Kadiri. Disgusting. May nunal ka pala dito. Ba't gumalaw? Pagkatingin mo na wala. Kadiri. Sige. Next. Sunod na ik. Yung lagi siyang all caps mag-chat. Ano yun? Ewan ko, sa atin kasi, sige, sa iba. Sa atin kasi, pag nag-chat tayo sa sa work. Pag sa work kasi namin, parang, ang namin, laging All uppercase. mas uppercase. kasi, mas legible. Mas nababasa. Tapos,
minsan kapag nag-alt tab ka, tapos papunta ka sa, may kipag-chat ka sa iba, nagiging all Ganun, caps. ganun Siyempre, lang hindi eh. namin na-off yung caps Yun lock. yung yung pag magre-reply ka lang sa ka-chat, tas, ay sorry, naka-caps pala. Yun lang. Akala sumisigaw ka, no? Yun. Ito, lagi daw. Psychopath. Pagka hindi normal. Psychopath. Mga 8. Ano ka ba? Yung di niya pinupunit sa linya yung tissue. Sa labas, no? Yung ano? Ano yun? Tsaka yung kapag kumakain ng KitKat, tapos hindi pinuputan, tapos kinakagat lang yung Bakit? ganun ka? Minsan, pag ayaw ko mamigay, wala, nakatingin ka na. Alam mo na yung manghihingi na sunod, kakagatin mo na lahat. Madawat ka. Yan, kinakainis ko ngayon. Pag may inaalok ako, tapos umuo. pag may inaalok akong pagkain, nakakabad trip pag umuo. Ano lang ito dito, pakitang tao lang dapat. Siyempre, nasa labas tayo. Dapat mabait ako sa paningin nila. Ito. Sabi, ang dami mong entry ngayon, Junji Yung kumakain kayo sa labas tapos tanggal tinga without covering the mouth. Baboy na lang yun Di rin. Ako, gano'n naman. Paano pag hindi mo talaga makuha? Gano'n, tapos kinain. Nilolok. Sayang! Binayaran ko Gano'n mo, subukanin. Ulam na! Adire. Baboy! Ayan. Ay, ito medyo seryoso. Galing kay Cabs01. A girl wanting an emotionally intelligent guy pero hindi naman emotionally intelligent herself. Sim. Kasi Hindi ba red flag na yun? hindi kasi madami ngayon parang nakikita ko sa ako kasi as single na nasa dating field. Marami ako nakikita na parang gusto nila emotionally matured na yung gusto nila maging partner. Pero once na-meet nila yung emotionally matured na yon, tapos na naiintindihan sila, ganun. Parang nabobore sila. Tapos nabobore siya in a way na lagi niyang naiintindihan kasi yung partner niya Kasi alam niya na kung bakit pag naiintindihan mo yung tao, di ba? Alam mo kung bakit siya ganun. Ganun. Tapos, sasabihin nung isa, wala kami masyadong problema. Gagawa ko ng problema. Mambababae ako. Walang challenge. Ano ba? Sige. Next. Next. Yung nagsulat siya ng kanta para sa akin and kinanta sa buong klase. May rap verse pa. May rap solo. Yun yung Yun yung mga malakas. Pero okay lang yun kung nasa high school setting ka Okay. Okay yun sa high school setting. Pero sa college, medyo shaky na. shaky na yan. Mas malala sa college. Pero pagka after na ng school, tas may ganun ka pa rin yun na yung... Hindi, after school, parang mas gusto nila yung ganun. Yung may... Mas magra-rap para sa'yo? Ay. Rarapan ka, ganun? Oh. Kasi kung may babae, mag-rap sa akin bigla. Ay, kung babae. Kung babae siguro. Pero kung sa lalaki, sabi ni Ice Cream Good, yung may amoy yung tapos di nahugasan. Ik talaga. Yun yung ik talaga. Yung nasa inhit na kayo, tapos pagbaba mo, medyo mapanghi. Disgusting. Ayaw ko na isipin. Pero yung natatawa ako yung may isang special si Sino? si Dave Chappelle.
Yung yung pagkain daw ng kipay. Hindi naman daw kasi siya, hindi naman talaga masarap. Parang siya, acquired taste daw. Acquired taste? Dapat lagi mamimili sa lahat. Dapat lagi mamimili. Para magustuhan mo yung lasa. Bakit gano'n? Well, my point siya. Valid. Kasi nung una din kung iisipin mo, kung first time, tas first time mo kumain, ba't yan? Sabi nila matamis. Para daw strawberry, ba't gano'n? Kulang na siya. Matabang pa Ay, thank you sa gift. Ay, thank you. Ay, thank you sa gift. Uy, wow, na tayo. Thank you. Dati nasa mo pala goal. Ano yan? Dagdagan daw ng patis. Yung Nor na Nor seasoning. Sarap. Next one na tayo. Next. Ang baboy na naman. Isa pang it daw. Yung ano to? Yung kailangan pang taasan ng barbero yung upuan niya para sa boyfriend mo. Talaga, alam mo yung di ba yung sa mga barbero, ewan ko kung meron pa nun ngayon sa, yung may malaking yung may yung bloke para sa bata. Nag-enjoy ka ako nung nalungkot ka ako nung pag-graduate ka na dun sa, yun yung masarap sa feeling. Kapag alam mong, adult ka, big boy ka na kasi graduate ka na dun sa bloke, pag hindi na nilagay nung yun hindi ka nakaya. Kung nakakas ko na ikaw yung nakamataas. Ayun. Sabi ni Rai, for me, biggest ick is yung masyadong pick me type. Gagawin lahat para mapansin. Totoo. Ayoko rin yung alam mo yung out of place na. Yung pagiging pick me, parang kailan ba nasa? May lugar ba talaga yung gano'n? Oo, kasi isipin mo, gusto mo ikaw lagi yung life of the party. Kahit chill lang kayo. Ay, gago, may kilala ako. Kaso, hindi natin mapagitin. Ayun, parang, alam mo yung gusto mo ikaw, parang siyang bida-bida na niyo ako, tignan niyo ako, parang gano'n. Na parang, ik yun. Gusto ko mag-clickbait. Ayun. Pet peeve yan, bro. Same lang din naman ik tsaka pet peeve, diba? Tingin ko kasi ang pet peeve is sa ayaw mo talagang ugali ng in general. Parang ayaw mo talaga yung ik parang medyo nandiri ka lang ganun. Oo, parang doon mo na. Fine line. Nung dating episode nga, alam ko na-explain namin. Balikan nyo yung dating episodes. Yung episodes nasa bio. Sa bio. Ik sa romantic partner pet peeve sa kinahinisan. Ayan. Tama. Okay. Mas magaling yun. Mas magaling mo ako si George. Tama. Sige, valid. Next. Ano ba dyan? Yung kapag nag-CR siya, tapos nag-echo sa inidore yung otot niya. Yung isipin mo nasa Airbnb kayo. Nangyari yata sa akin. Isipin mo. Di ba madalas kasi ngayon, ang pinakamagandang yaya na proven and tested para sa mga viewers natin. Pinakamagandang yaya ngayon, Airbnb. Surewin. Walang Wala. Alam ko na kung saan papunta to. Surewin na may intimacy. May intimacy. Tapos, make sure mo lang na
nakapagbawas ka na. Kasi nga, kapag nandun ka sa CR, tapos yun nga, nag-echo bigla yun. Tapos yung echo mo, Yun, ano? Ito, kikwento ko yung kailan ba? Last year lang din ata. Kinita ko yung girlfriend ko sa sa? Alabang. Oh. Tapos doon na din kami nag-lunch kasama sila ate, ganyan. Yun yung yun pala yung time na nagsisimula yun na para na food poison ako dati. Oh. Ayun, kaya namin kinita si Den kasi nga may staycation kami na Hinatid ko lang sila ate papunta Alabang. Tapos nag-staycation pa rin kayo kahit na Bakit? Oh, wala. Hindi na judge. Tinatanong ko lang. Bakit? Bayad na yun, tapos Oh, tapos dahil lang doon, no? Tapos walang ihot, daya. Ano reservation? Sayang eh. Ay. Bigas Marisaral. Kasi Yung pag kumakain siya ng mainit, tapos hinihipan niya yung food habang nasa loob ng bibig niya. Paano? Wala. Pag mainit. Alam mo nang mainit kasi. Pero nangyayari kasi yun eh. Nagagawa mo yun eh. Oh, isa quick. Kuwari. Oo, pag wala na, mag-quick, no? Kasi pag quick, di mo naman, pakit naman kakagatin mo lang eh. Hindi, sinusubo. Sinusubo talaga buo yun eh. Tapos magugulat ka, pinainit mo, tapos sinubo mo agad. Bobo. Guilty. Okay lang. Yung mga ick na yan, kung nasa tamang partner naman kayo, matutuwa naman yan. Pero, parang yung ick, parang ka na nun eh. Parang blinded na siya. Kapag gusto mo talaga yung tao, parang blinded ka na dun sa mga icks niya eh. Ganun. Next. Yung humihinga siya gamit ilong, tapos sumisipol yung ilong niya. Sipon pa naman ako. Barado yung ilong niya. Kakapiranggot lang yung daanan. Tapos sumisipol. Benta yung mga ngayon yung mga entries ngayon. Wala. Eto, gusto yung sa yung kay So Winter. Yung babahing tapos wala man lang attempt na takpan. Baboy yun. Tapos kakalat lahat. May pa-shower. Adiri. Pero pa ako, na-offend ako nun eh. Ano? Kasi akala mo ba? Hindi. Nandito lang tayo nun sa Sino bumahing siya? Bumahing lang ako. Yung bahing ko, yung Sobrang lakas? yung lakas. Tapos, parang bumaba si Brian. Ano nangyari? Hindi, sabi niya, sino yun? Ba't parang babae? Puta. Meron to parang babae ako. Meron wala akong entry doon. Ay, meron akong doon. During the deed. Habang, as in, intimate tayo kalagitan. Tapos bigla akong mababay. Yung hiya! Yung itsura kami Akala ko, bahing wala. Sama na lang kami. Tapos lumambot na. Wala na. Eto, fun fact guys. Pag gusto nyo pigilan yung yung bahing? Pigilan or gusto nyo matuloy, titig lang kayo sa ilaw. Pagbabahing? Oh? May mga narinig yun. Mababahing ka pagka tumitig ka sa ilaw. Saan mo nakuha yan? Sa TikTok? Hindi. Sinabi ko lang kay Dane dati. Tapos lagi ka magbabahing siya, tumitigil. Nakikita ko, tumitigil sa'yo. Hindi naman gumagana yan. Fake news! Natawa lang ako sa kanya kasi napapahin na siya. Tapos masisilaw pa siya ng ilaw. Hindi niya na, pag mag-uusap na kami. Ay,
meron yung news, pinigilan niya yung bahing tapos na-rupture yung leg. Yeah. Bakit? Ba't niya ba kasi pinigilan? Nahiya? Lagi ko na tuloy iisipin yung kada babahing ako. Huwag mo lang pigilan. Kailangan malabas. Tingin sa ilaw. Ayun lang para sa ating Yan lang para sa question of the week. Para sa ating kwento. May kwento ba, Jer? Bali, eto, nasa Off My Chest Philippines sa Reddit. Yung Kwento natin. kwento. And yung author is si Intelligent Oil 3779. Title, naranasan nyo na ba maliitin sa mall na parang wala kayong pambayad sa hinakot nyo? Oh, Yun yun. parang na-judge ka, no? Base sa itsura mo. Ano lang naman to, hindi siya nakakatawang kwento. Parang nakakainis na yan. Sige. Nakapambahay lang ako. Crocs, shorts na pang gym, jacket and walang makeup or alahas. Hindi rin ako maputi. So, girl. Hindi rin ako maputi. Ngayon, bumili ako sa National Bookstore dito sa probinsya namin ng mga gamit for my hobby, acrylic painting. Although may stocks pa naman ako sa bahay, need ko lang talaga ng mga new set of acrylic paints, quality brushes, since tumigas na mga brushes ko, mga canvas, and isang buong tube ng acrylic with some pens, sharpies, at madami pa. Sorry. Ikyan. Yung nagpakwento to sumising mo. Sumising mo na ako eh. Ayan. Aware ako sa prices, which is quite costly naman talaga, pero wala akong pake sa prices. Since gusto ko lang bumili ng pang-hobby for escape sa work since super stress ang work ko. Kasi afford. Okay. Yung cashier, bawat punch ng item or scan, sinasabi sa akin yung mga price. Ayan. Ako, cashier. 345 isang tube nito. Yung ganun yung tono niya. Acrylic tube, titanium white kasi lagi ko itong nauubos. Ako naman, yes, okay lang po. Smiling pa ako nun, thinking na wala naman yun, baka sinusure niya lang if aware ako sa prices. Tapos yung cashier sabi ulit, eto, 899 to, kunin mo. Talking about the Deo acrylic set 24 tubes. Di ko sure ng exact price, basta somewhere ganyan siya ata. Yes, swipe po, yun yung sagot ko. Yung cashier, patuloy sa pag-punch ng iba kong items, tapos mataray na yung itsura niya. Nakataas na yung isang kilay pagdating sa brushes. Kunin mo din to lahat? Sure ka, kaya mo to? Yes, lahat ng nasa basket babayaran ko. Wife po. Di na ako kinausap. Tapos yung total is around 3,400 since may iba pa ako ng mga binili. Ma'am, may pabayad po ako. Afford ko yung mga kinuha ko. Mukha lang siguro akong tambay pero managerial level na ako sa isang international tech company. Earning high income. Afford at deserve ko naman siguro itong mga acrylic set and canvas ko. Yun lang naman. Off her chest lang. Parang nag-rant lang. Ba't nga ba kasi tayo nung judge? Ba't naman tayo ganun? Pinoy. Parang, una, judge ka nila sa, parang stereotype ng mga tao. Una, judge ka nila sa itsura mo. Pagkatapos ng itsura mo, sa pananamit mo. After ng pananamit mo, syempre sa tatanungin na nila ano yung work mo. Kasi, dun sa mga yun nakabase kung ano yung respeto na makukuha mo galing sa kanila eh. Ako pa naman, di ako masyado business attire. Business casual ba? Ako, nung una, ganun ako dati. Pero ngayon, di ba, pupunta ako ng mga naka-shirts talaga ako. Dati naka-slacks, naka-shoes, tapos naka-polo, ganun. Tapos, ang tiniinano ko kasi nun, parang, syempre, ako yung boss nila. Kailangan. Dapat presentable ako, ganun.
Pero nung tumagal na, nawalan na ako ng pake. Pag madalas mo na nakikita yung workers. Pero pag may client, Pag may client, na. Papatalon na ako. Ayun. Ganun mag-judge yung mga yung mga tao eh. Ay, meron nun isang beses. Na-judge ako kasi concert. Concert yun ng Ben and Ben. Okay. Related naman siguro kasi pananamit. So Sa Ben and bawa? Ben. Hindi, wala naman akong beef sa mga Okay. Ayun, parang isang beses nun, kasi napilitan lang ako. Hindi naman ako fan ng Ben and Ben. Ben and Ben kasi yung concert. Tapos yung time na yun, parang uso yung mga concert attire. Yung concert fit, yanon, yung concert outfit check, parang ganon. Tapos, ano pa pala? so hindi ako aware. Kasi nga ako parang ang buhay ko lang talaga is yung work ko, tapos bahay, as in workaholic, tapos yung ex ko lang. Tapos, ako kasi gusto ko lang comfortable kasi lalo na outdoor yung event. So, ang suot ko nun, naka-jersey ako shorts, naka-loose na shirt, tapos Crocs tsaka medyas. Usual. Usual. Yung typical na Yung pambahay mo na. pambahay mo na. Ayun. Tapos, habang naglalakad kami, lahat sila nakita ko, pare-pareho sila ng damit na galing straightforward. Alam mo yung itsura ng straightforward na shirt? Yung typical na Basta Ben and Ben kasi, sponsored sila ng straightforward. Okay. Tapos alam ko na galing straightforward halos yung mga damit nila. Kasi nga, pare-pareho sila. As in, parang carbon copy sila ng mga kung ano yung nasa mannequin, yun yung Hindi ko sila dinidis. Okay. Unless ako, kakaiba nga ako doon sa concert na yun. Tapos, meron ako narinig sa likod ko. Ang sabi niya, ang aga naman na si Monggo. Papaano ko Papaligo na ako, sino yun? Tapos ikaw, liligaw ka. May mukha daw Jejemon dito. Hinahanap mo. Hindi mo alam ikaw pala yun. Ayun. Ganun pala. Siguro kung dati siguro yun, parang apektado. Pero ngayon kasi tawa na lang ng tawa kasi nga. Feel ko nga nung na yun, nung concert na yun. Pagdadaan sila sa'yo, kung makakasalubong mo sila, pipigil kang hininga yung mga yun. Pabango ko, mas mahal pa yung pabango ko sa mga pabango nila eh. Joke lang. Di ba kaya mo? Wag ganun, boss. Humble lang. Kaya nga, sobrang humble ko lang sobrang humble ko lang nung concert na yun. Nalalaman tuloy, ano yung background eh. Ano yun? Tawag dito, sobrang humble ko, nakapambahay lang ako doon sa concert. Ay, Kala ko papakitaan mo sila. Hindi. Akin na yung suot mo. Ito, sa'yo na to. Pumugat tapos magkakita domo ko yung bag. Domo. Yun yung Yun yung gamit mo nun? Hindi. Ben kasi parang last year lang ata yun. Yun yung alam mo yung gusto mong magyabang? Siya nga hindi niya napigilan, nag-flex siya eh. Ayun, wala lang. Kung ako yun? Reflex mo? Hindi, dadagdagan ko yung binili ko. Dodoble mo. Bakit? Ano mo lahat yun? Wala lang kaya. Proving a point. Lagi ka na malaki. Ito na, inaabangan niya. Ayan. Pag-usapan natin. Ito yung issue ngayon. Jam Villanueva, the ex-girlfriend of actor Anthony Jennings, sparked a buzz on social media after accusing him of alleged cheating on her with the actress and love team partner Maris Racal. Okay. Yeah. Tapos, ang ginawa kasi nun, kagabi lang to actually. Kaya nga na po. Ano oras ako nagising? Nagawin ako kasi nabasa yan. Kagabi lang to actually. Tapos, sobrang lala nung issue niya. Kasi,
ang daming screenshot. Oo. Tapos, eto yung, tawag dito. Isa sa mga na-screenshot na medyo controversial siya ngayon. Nagsabi kasi si Maris na, can we delete messages? Okay. Tapos, parang ayaw i-delete ni Jennings. Parang tinestyo niya, delete natin to dun sa chat. Ayan. Tapos, sabi niya, gusto mo pa ba? Parang nagba-back and forth sila noon eh. Tapos sabi, sa next life na. Ganyan. Tapos meron doon, part na na-confirm na nagse-session talaga na sila. Yung sa, nag-iwan na ng gamit si Jennings doon sa place ni Maris. Naiwan niya yung cup niya, naiwan niya yung jacket niya. Kukunin mo pa ba to? Tapos sinasadya niya yung iwan. Tapos, ay, yun talaga style ng mga yan. meron akong na ganyan. Lagi niya kinukuha yung jacket ko. So, sasabihin niya sa akin, uy, nasa akin pa pala yung jacket mo. Gusto mo mag-meet, sunduin mo na lang ako dito sa Sige. Tapos, ayun, meron din dito na, ito yung pinaka, na linya niya. Yung smoke din. Tapos sabi ni Jennings, yes. Yes, please. Tapos yun, padala mo please sa uli ko bukas, really wanna smoke tonight. Hindi pwede. Tapos, ngayon, may contact person. Tapos sabi niya, on the way na daw si Maris. Tapos tara, okay, tapusin ko lang to, 6 a.m. tayo bukas. Come, papunta na. That was so hot. It was, pahinga ka na ha. Ibig sabihin tapos na indeed. Naputol talaga yung usapan eh. Kasi dumating na siya. Grabe naman kasi. Ayun. Smoke, tapos, ay! Tapos yun, sabi, yeah, happy naman. Masaya yun. You're sexy in person. Sabi ni Maris Racal, kay Jennings. You're sexy in person. Kasi na nagkakilala? Sa nagkaroon sila ng parang teleserye. Tapos, ayun, parang ang ganda nung combination nila nung Sa totoo lang, kagabi ko lang nakilala yung Maris Racal eh. Seryoso? Si Maris Racal? Hindi ako nanonood ng TV. Wala. Wala, maganda kasi si Maris. Ayun. Tsaka sobrang booming kasi niya ngayong year na to. Sobrang daming nangyayari sa kanya. Tapos kasi hinabol pa na ganitong issue. Kasi yun. House business. Booming. Ayun. Sabi niya, di ba, you're sexy in person. Ha, talaga ba? Okay ba yon? Yeah, sexy. It was, good night, Maris. Pahinga ka na. Bukas sabihan kita pagtuloy. Okay. Ayun. Tapos, sige. Paint me a word picture. Sabi niya, thank you. Sarap ng biyahe pa uwi. Masaya nga ako. Tapos sabi ni Maris, sarap. But I'll touch myself na lang. Haha. Huwag. Tama. Ganun. Sabi ni Jennings, ipahinga mo na yan. Tapos nag-send si Maris ng naka-selfie niya. Okay. Tapos alam mo na parang wala siyang suot underneath yan. Tapos yun, pero pagdating ang gist lang naman nun, hindi dinilit ni Jennings lahat ng mga ebidensya. Tapos, na-compare tuloy na kapag kakausap niya yung girlfriend niya, sobrang walang gana, pagod na lagi, ganyan. Tapos kapag kay Maris, Gina G, tapos pumunta pa sana. Ayun, yun yung natin. Yun yung balita natin guys. Sobrang lala. Tapos inabangan siya ng halos lahat din. Ganun. Kawawa naman, nananahimik si Rico Blanco eh. Ginawa na naman ng mga meme. Tapos yun, buhay na ulit si Rico Blanco. Natawa pa naman ako sa mga meme na ginagawa ng mga Pinoy. Yung isa-screenshot na chinat nila si Rico Blanco. Kasi i-edit yung reply. Sabi niya, oo nga, para sa streets eh. Nga pala bro, may 3K ka ba dyan? Ikaw, anong insight mo doon? Ang mali doon,
Hindi nag-delete. Joke lang. Hindi, mali. Hindi natin i-condone yun. Pero ginawa ko na rin kasi siya. Pero nung bata pa ako na parang meron akong yun nga, yung last na episode na meron akong girlfriend tapos may niligawan ako para sure win. Which is mali. Respect. Hindi. Hindi, high school pa ako doon. Hindi, kung high school tayo lahat, respect yun. Tapos man-struggle ka mo. Siyempre, iniisip ko, pag may kuwari kinikwento ka, kuwari, kikwento mo, high school ka pa, ang iaano kong input ko dun, yung high school din na ako. Kung ano yung mindset ko, kung mamantay mo lang lalaban. Ayun. Wala. Actually, kinuwento lang namin, pero malamang yun, nakapasa nyo na din, guys. Kumapit lang si Jennings kay Maris kasi now lang siya sumikat. Tama, actually. Kasi si Jennings is from nothing, tapos bigla na siyang Paano siya na-discover? Doon nga kasi doon sa parang nung pinair siya kay Maris na lang siya. Side character lang siya tapos nagkaroon ng gulat siguro ng magandang chemistry tapos yun gulat sila yung yung mga katrabaho nila. Galing may chemistry agad sila. Yung niya kasi doon, yung unang labas ni Jennings noon, tawag dito, para siyang kupal. Parang siraulo lang na Tapos alam mo yung sarcastic na, para siyang typical na Pilipinong guy, ganun. Na may toyo lang. Tapos yung, parang ganun. Ayun yun lang yung issue naman natin kay Jennings. Paano naman tayo masyado doon? Nakakatawa lang kasi nga, ang dami ng screenshot. Oo nga haba. Sobrang dami ng screenshot. Sa lahat yun Nakatakot yung kaya nakatakot yung kapag sa babae. Tapos nag-aaway kayo. Tapos nilabas ang ng screenshot. Wala. Sumama na. Case closed na yun. Case closed na yun. Tanggapin mo na. Ayun. Kaya dapat, ang lesson learned dito, mag-delete. Ayoko magbigay na reaction kasi baka isipin nyo, kinakampihan ko siya, ganyan. Masakali na kami din. Alam ko sa podcast na to, kampihan lang tayo lagi. Oo nga. Doon tayo sa likod ng camera mag-appear. Ay, nako. Nakailang minutes na ba tayo? Mukhang mabilis. Mabilis na. Ang issue naman ngayon yung privacy versus psychological. Ay, oo, nabasa ko yun. Paano yun? Hindi ko gets. Kung tama ba yung ginawa ng girlfriend. Na nilabas niya yung yung... Kasi mas maaano pa siya doon ng, yung cyber libel. Pwede siya kausapin agad doon. Oo nga, yun pala yun. Kasi kung gusto niya talaga, dapat nag-file siya ng sa BAUSI. Violence against women. Kaso paano naging violence against women? Psychological yun. Trauma? May ganun yun. Oo, yun. Try mo. Tapos tignan natin kung manalo ka. Kasi di ba nag-NBA ako dati? Napunta kasi ako sa mismong VAUSI. Tapos nakaawa talaga. Nandun yung mga bata, yung mga babae na Tapos tinatanong ko kasi po si attorney ganyan. Tapos tinuturo nila. Pero nakakaawa talaga yung mga tao dun sa nakapila sa VAUSI. Ganyan din yung mga Tapos, yung kinikwento sa akin ni attorney. Ayun. Pwede nga siya talaga kasuhan ng libel sa ganun di ba? Oo. Kasi, hindi naman sila magjowa. Hindi sila mag-asawa. So, hindi siya pasok sa batas natin. Kumbaga, psychological trauma, paano mo yun? Paano mo ipoprove yun? Yung mo nga nun, yung hindi lang naman sa mag-asawa na pa-file yung ganun Oo nga, pero kahit yung sa boss mo. Oo. Boss mong lalaki. Hindi naman kasi siya hinaras Nag-cheat.
Hindi ko kinokondon, mali yun. Pero, in terms naman sa batas, di ba? Tas, Hanapin ko nga ulit. di ba? Bandang dulo pa ang sabi niya pa na parang I'm letting you go. Ay, parang hindi naman siya nagkatroma eh. Ang hirap i-prove nun. Sayang, wala kasi si CJ law student. Si CJ law student nga pala yung natin. Designated na natin. Meron na tayo sa med eh. Ano yun? It's a form of psychological violence. Kaso, di naman kasi. Kasal. Yun nga, hindi kasi sila kasal. So, ano nun? Di naman paninirang puri yun, yung effective yung libel. Illegal yung paglabas niya ng screenshots. Ayun nga. Kasi nga, Siya nga lang ang talo. Kasi nga, hindi naman niya pwede talaga ilabas yung mga screenshots ng ganun eh. Yun lang yung So, kahit pala di ka mag-delete eh. save mo na! Huwag naman na tayo mag-delete. Joke lang. So, our lesson doon, ayun. Kaso pag do what you do. Ay, ito. Yung sabi ni Exordium, tama yung point niya. Kasi kapag pinush nila daw yung kasuhan, wala na sila acting career. Pag dinoble down kasi nila yon, parang dinoble down nila dun sa, kasi nilabas. Tapos naghain pa sila ng case. Ang madadamage naman dun, yung acting career nila. Diba? Parang lalong nasira yung yung acting career nila. So, kapag nag-file sila ng case. Pero, ang pwede nilang gawin dyan, parang nila. I-arrestan na lang nila na papaupain nila. Wala. Yung PR ni Marisa, yung, Diyos ko! Yung mga ganun na. Diyos ko! Diyos ko. Ayan. Wait lang tayo, hindi ko mabasa. Gawin nila yung ginawa ni Andrea B. Yun nga, lang nila. Yeah. She can do a graceful exit sa relationship. Ang messy nung ginawang move ni Jam. Kaso, ayun nga di ba? Isipin mo, yung bandang dulo, ang hindi ko lang ma-gets nun sa utak nung ex. Hindi ko naman sa binivictim blame. Kasi, sabi niya, I'm letting you go. Mahanap mo yung happy person mo na ganun. Pero nilabas niya lahat. Tapos sa dulo, sabay kabig siya na let go na kita. Parang siniraan mo tapos sa dulo, I wish you good luck. Diba? May mga... Siguro dahil sobrang galit. Ganon. Bakit? Hindi, wala lang. May mga kilala akong ganyan eh. So, sige. Anonymous. Ayun. Pero kahit sino naman, kung twisted na yung story sa public, need mo na lumaban. All man. Ano pa input nyo? Ay, hindi. Kung ako niloko, wala kakarapatan. Diktahan kung ano gagawin ko. Ayun nga yung Siguro kasi nang niloko na, sige, bahala na, lalabas ko to. Makalit kayo Ayaw niyo tumigil Wala, panandali ang lang yun. Siya din, yung Jam din yung mamumuli. Ito, meron chismis si Exordium. Sinisiraan kasi si Jam dati. Kaya siya naglabas na. Ng SA? Oo nga kasi parang... May issue na before. Dati, tapos... Feel ko yun yung dating issue nung... Nag-break pa lang si Rico yan, tsaka yung Rico yan. Rico yan. Patay naman na yun. Rico Blanco. Bale, di ba love team yung dalawa? Ito. May juicy sex audio. Sige. Bale, love team yung dalawa. Inatake si Jam kasi ba't daw ganon? Mag-react pang PR lang naman daw. Ginagawa nila Maris. At
ni Jennings. Guess what? Totoo pala talaga. Ilang beses na nahuli ng jam di ba? Oh, nahuli niya nga. Tapos parang dinedenay niya kasi nga, ang sinasabi daw ni Jennings, PR stunt lang. Tayo ng PR stunt. Smoke din ba? Ang saya naman ang PR stunt na yun. Ay. Ay, no. Ayun. Na ano na yung goal? Ayun. Ayun, yun lang yung sa ano natin. Ayun Sa lang. balita natin. Recommendation naman. Sige. Recommendation. Anong marirecommend mo? Recommendation guys. Series siya sa Disney ko napanood eh. Title is Snowfall. About siya sa parang Breaking Bad. About siya sa drug trade ng drug industry ng crack cocaine. Oh. Parang same lang din. Same lang. Tapos ang kasi dun, parang tatlo yung bida eh. Ay, hindi lang tatlo eh. Parang iba-iba silang kwento. Sa unang season, mahirap intindihin. Kasi iba-iba setting. Tapos, hanggang sa second season pa sila yung biglang nagkakilala o may interaction. Parang katulad sa GTA, yung tatlo yung bida, ganun. Parang ang galing nga nung kaya ko lang siya pinanood kasi yung si Franklin Saint, yun yung pangalan nung nakikita ko kasi sa TikTok. Angas na nung portrayal na nakakatakot. Parang kasi talaga. yung ang pinakabida siguro, sabihin natin yun, yung Franklin Saint is out of school youth na high school grad naman siguro. Hindi niya tinuloy yung college. Tapos nagtrabaho lang. Yung unang niya sa tito niya nag-deal siya ng ng MJ. MJ naman. Parang business-minded. Ginawa niyang business yung gano'n. Naisip niya na may time na sinmahan niya lang kaibigan niya bumili ng Coke. Tapos naisip niya na ang laki ng pera doon, ganyan. Grabe yung ginawa niya. Tapos ginawa niya business na. May innovation na doon eh. Kaya pag pinanood. Ano yan? Snowfall. Bali 6 season siya guys. Ako ngayon nasa season 3 pa lang. Ayun. Snowfall sa Disney Plus. Yes. Disney Plus. Ayun. At para sa ako ba yung gagi? Akala ko pinaka-abangan. Malawa! Okay. No-pressure ka porket dumadami yung tao. Gulat ako kay sir eh. Ayun. Ako ba yung gagi? So, sa segment nung ako ba yung gagi, ayun, sa mga bago natin sa live, nagbibigay lang kami ng story na dilemma niya. Galing sa Reddit. Tapos, binavalidate lang natin. Ipa-validate ba natin or invalidate natin if siya ba yung gagi dun sa kwento niya? Yes. Nakikisaw-saw sa buhay ng iba. Kasi Si Marissa Racal. Ako ba yung gagi? Gagi. Ano na to? Hindi. Wait, chismisan nyo? Tapos na tayo sa chismisan. Tapos na sila Marissa Racal. May nasa na tayo? Ako ba yung gagi? Ako ba yung gagi? Ako ba yung gagi kapag hindi ko na pinansin yung friends ko kasi they joke a lot about my physical appearance? Kupal. Hindi, kupal yung friends niya. Tama. Sige. Ayan. I honestly don't know what to write here. I'm just hating everyone right now. Ililista ko na lang yung mga jokes nila. Sige. Bali may 9 quotes dito na galing sa mga kaibigan. So, kumbaga ang gist lang, binubuli lang siya dahil sa itsura niya. Parang. Okay. Sige, Una, buti nga pinatulang ka ng GF mo eh.
Oh, so guy siya. Guy siya. Tapos? Ayan. Pangalawa, sa mukhang yan, swerte ka na nagka-jowa ka pa. Hindi ka lumabas. Sa mga na... Ganun siya ka... Ayan. Ayan. Ang bobo mo talaga, ang tanga mo talaga. Bobet. Okay? Yung mukha mo, mukha ko kapag hindi ako naligo. Grabe ko naman sa di sarili. pareho sila. Quits. Nagsettle yung jowa mo sa'yo. Parang ano, no? Yun yung masakit eh. Parang no choice na yung jowa mo, ikaw na lang. Ganun. Bakit? Hindi ba ano yun? Wait lang. Ano Yung jowa yung nagsettle. So, nagsettle na lang yung jowa niya kasi nga, parang, wala na. Sige, ito na lang. Hina naman ng jowa niya. Ay, Hindi. Ikaw yung mga bully eh. Hindi naman. Sige. Ayoko na magano. Buti nga matangkad ka eh. Yun lang ang redeeming quality mo. Matangkad. Bawi. Buti nga tinanggap ka ulit ng jowa mo eh. Puto, nag-break pala. Tapos sila na lang ulit. Okay. Sige. Mas natin. Last two. Pag naghiwalay kayo ng jowa mo, hindi ka na makakahanap ulit. That's last. Kawawa naman Last yan. one. Siyempre, pogi ako, hindi katulad mo. Kaibigan niya ba yung mga yun? May nagsabi sa akin nun. Tapos makikita, bakit? Kaibigan kita eh. Ayan. Sinabi nila ito jokingly habang tumatawa. I get it. Mas conventionally attractive sila. Maybe kasalanan ko rin naman kasi tumatawa ako sa jokes nila about me. I don't even talk to myself like that, pero hinahayaan ko na bastusin nila ako para lang mag-fit in ako sa group nila. Yun yung yun yung parang nakakapanlit. Yung alam mong, kasi di ba kapag lalaki tapos palitan lang talaga ng asaran eh. Tapos kapag wala kang pambawi, yung ngingiti ka na, yun yung, alam mo yung ang sakit tignan kung nasa labas sa perspective. Tapos? Okay. Man, it's frustrating kasi I've accepted my flaws na. I've accepted na ganito talaga ako. Pero paulit-ulit nilang nire-remind sa akin na pangit ako. Yung worst part pa ay ginagawa nila ito sa work. Sa work? I'm writing this because nalungkot lang ako and napuno na ako kasi nag-comment sila na pangit daw pag panay gym lang kasi ginagawang personality yung pag-exercise. Ako yung ginawa nilang example sa type ng taong yun kasi yun lang daw yung pinopost ko sa social media ko. Sa first place, never ko na-mention sa work namin na nag-exercise ako. Sila yung nag-bring up. I worked so hard para maging healthy considering na overweight ako noon. Nilalagay ko lang siya sa SOCMED kasi nire-record ko progress ko. Tsaka sarap kaya maging proud sa progress mo, di ba? Yung pag nakita mo yung itsura mo dati. Kasi yun. Tapos mamalitin lang nila ako. Nasa ba? Wait lang. Balat sibuyas naman, may ganyang biruan talaga na magtatropa na sasabihan din ako ng ganyan eh. Ayun nga eh, pero kung hindi, may kita mo kasi kung ano yung limitasyon eh. Pag hindi nakaya ng tao na yun na pumalag, tas nalilit na siya, parang yun na yung stop. Parang gano'n. Sabihin nating, sige, sa grupo nila, normal naman yung asaran talaga. Kaya siguro nasabi na ganun na balat sibuyas nga. Kasi nga, mga lalaki. Tsaka kapag asar talo ka, parang ganun. Oo, kasi pag pinapakita mong pipigong ka, lalo kang hindi yan yung siguro feel ko mali pagkakaintindi nito. Akala niya, tinutuloy yun kasi tumatawa lang siya. Hindi daw siya pumapalag. Kumbaga, siguro hindi lang para sa kanya yung mga kasama niya. Wala nasa work. Nasa work nga yun. Pero yun, mapalag ba? Hindi. Hindi Pag ano pag maganda yung banat? pag nag-grab nga ako, tinitignan ko kung kaya ko yung grab driver.
Nasa tatakot ako pag nasa likod. Hindi yun sa ganun na pumapalag. Si ano? Alam mo yung batuhan kayo, pawitihan kayo ng ano? Ng banter, ganon. Ganon yung Akala ko yung papalag sa suntukan. Paano witty? For example, sinabihan ka niya ng ano? Ayun nga, mukha kang, sige. sabihin natin, ba't ka nagagano? Papalagan mo ako. Sige. Ano sabi niya? Sige nga, sabihan mo si Jekay. Sige. Sabi mo kay Jeka po? Uy! Kilala na yung ano mo. Oo nga kasi sige. Hindi, loves ko kasi si Jay. Try mo. Parang hindi ko kaya magsabi ng masama sa'yo eh. May naisip ako eh. Hindi. Wala akong naisip sabihin. Sinasabi ko nga loves kita eh. Gusto ko yung pambawi. Gaganyan ko sa'yo. Tatamad mo. Tatawad ko eh. Oo. Ano naman? Sige. Ako nga. Nire-remind ko lang. Baka nakakalimutan mo eh. Sinungaling na. Sige. Kasi, dito. Ako kasi ayoko yung mga trip na ano eh. Ano yan? Nakaya nyo nga namin hindi to noong unang dalawa na? Ano? Unang dalawa ko sa podcast nyo eh. Anong inamin namin? Yung sa ano, yung sa mga... Yung sa skits. Yung mga skits. Hindi, tawag dito. Ako kasi, yung trip ko kasi, may particular na ano eh, criteria eh. Hindi ako nagtitrip ng hindi matatawa yung tao na pinagtitripan ko. Parang, hindi kasi ako masamang tao. Masaya kaya mag-skit. Ayan, kung balikan nyo yung... skit na yun. Wait lang, episode 19. Balikan nyo yung episode 18. Saya nun. I like them naman. They are nice people, socially aware, and overall okay sa environment ko. Sa environment ko, sila talaga pinagkakatiwalaan ko. Pero napuno lang ako na pati yung pag-exercise ko ay may comment sila. I'm fucking... pwede ba sabihin? Suicidal? Hindi. Ay, weh? Nagkano siya doon? Medyo ano na siya. Na he unalive himself, ganon. Ay, shit. Kaya ako nagpuputang ng exercise. I have high anxiety and nakailang mental health professional na ako through the years. Baka kasalanan ko kasi tinotolerate ko ang nasabayan ko pa jokes nila. Pero it's degrading and it hurts so much, lalo na may insecurities din ako sa mukha ko. PS, para sa mga friends ko, if mabasa nyo to, please don't make it awkward and wag nyo na lang banggitin na nabasa nyo ito sa akin. Magbago na lang kayo. Sorry, hindi maayos pagkakasulat. Need ko lang talaga ito ilabas. Sa tingin ko, gagi ako kasi tinolerate ko sila and gusto ko na lang iwasan instead of confronting them. Ako ba yung gagi kapag hindi ko pinansin yung friends ko kasi they joke a lot about my physical appearance? Okay. Sa kwento niya na yun na yung sinasabi kong merong certain limit yung banters eh, tsaka yung mga jokes eh. If sa tingin mong hindi na nakakatuwa, di ba? Actually, sa ganun din ako na tatakot. Na ikaw yung maging dahilan, no? Oo. Na i-analyze niya yung sarili niya. Confront kasi hindi ko din alam kung paano mo siya i-handle. Kasi parang dapat mag-seek na ng medical attention talaga eh. Nag-seek naman siya. Nakatatlo na nga daw siya. Pero yung sakit kasi nun yun. Dahil sa pambubuli. Pero since sa work siya, pwede mo siyang i-relate as an HR eh. HR thing eh. Okay. Since the work environment eh. So, ang trabaho naman kasi ng mga HR is ma-resolve yung mga ganyang issues. Diba? So, kung
kung ganun nga talaga, na nakaka-disrupt na sa work environment, ano na to, HR concern na talaga yun. Though, ayoko din kasi masyado magtiwala sa pagkakakwento. Kasi, yung sa point na gumawa pa siya ng list, yun yung mga tumatak talaga sa kanya. Sabihin na nating matagal na nasabi, ganyan. Or hindi naman ganun kadalas banggitin talaga. Hindi natin hindi natin mape-verify kung yun lang talaga yung sinasabi. Yung nasa list. yung parang roots din nung ano. Sabi niya din naman na ang tawag dito? Na okay naman daw sila kasama. Talagang yung asaran lang yung hindi niya kinakaya. Hindi niya kaya. Though, ang tingin ko dyan, i-open up niya yung alam ba ng friends niya na may tendency siya na gano'n, na ina-anxiety siya sa... Feel ko yun yung pinakamaanong way. Kasi tinatawanan niya eh. I mean, kung gusto niyang kasama pa yung friends niya. Pero kung hindi, sige, cut off mo. Okay lang naman. Kumbaga, sa age niya ngayon, as lalo na working, dapat alam mo na kung kung sino yung mga taong gusto mong kasama. Kumbaga, protect your peace na eh. Na growing ka na, alam mo na kung ano yung gusto mo. Dapat ang pinakamahalaga na sa'yo is yung mental health mo. Na kung dito ba, kasi once na, sabi nga nila ba, healthy soul, healthy mind. Healthy mind, healthy body. Yun yung so, soul, mind, tsaka body. So, yung tatlo na yun, related siya kasi once na alam sa soul mo, alam mo kung ano yung purpose mo, alam mo yung ginagawa mo. Tapos sa mind mo, syempre meron kang healthy na mindset. Tapos, at least yung mental health mo, mas magta-drive yung katawan mo. Ayan. Ayun. Sabi ni Exordium, ano yun? Kasalanan niya din, tinolerate niya yung disrespect tapos di naman niya na-handle. Ika nga doon, tolerate what you hate. Yes. Hindi niya, once na ni-speak out niya na, siguro yun naman yung once na speak out niya, yun yung first step naman. Kasi if hindi magbago, time talaga. to na. Pero, wala akong nakikitang hindi siya grounds para sabihan siyang gagi. Hindi naman siya. Hindi niya lang alam kung ano yung dapat talaga gawin. Kahit yung mga sa comments naman, hindi naman siya, kampi nga sa kanya yung mga comments. Kami kasi, syempre, hindi lang tayo basta isa lang kakampihan. Tatry natin intindihin kung may intindihan ba na. Kung may intindihan natin yung isang side din. Kasi ako, tawag dito, natry ko na rin kasi mag-mediate. Kasi nga, as ako yung head ng ginagawa ko. Ako yung head ng ginagawa ko. Meron talagang mga tao na nagkakantsawan, nag-aasaran, tapos yung isa, akala nila nagbibiroan pa, nagkakapikunan na. Tapos, nagkakapasan ng pala. Seryoso! Tapos isipin mo paano ko yung mediate yan? Siyempre, doon may pala. Hindi! Stop! Ayun. So, parang lagi kong sinasabi sa kanila, hinay-hinayan nila yung yung asaran kasi sa asaran nagsisimula lahat tas magkakapikunan. Minsan nag-ano pa yun, gaganunan. So, ayun. Kaya medyo dapat i-erase niya agad yun sa higher na lalo na work related eh. Ayan. Yung mga comments kinambihan. Di ka gagi. They are not your friends. Toxic nila. They are not good for you. Emotionally and mentally. Find friends who will celebrate you, uplift you, help you grow, and be the best version of yourself. Huwag naman yung huwag naman yung sobrang ganun lang. May din yan. May linya din yan. Anyways, yun na yung yun na yung ako ba yung gagi. Medyo sad lang. Kasi nga
umaabot dun sa point na gusto niyang tapusin na dahil dun sa pang-aasar. Napapaisip nila. Yun nga eh. At para sa pinakaabangan, ang ruleta ng kapalaran. Ayun, ang ano natin ngayon, ang laro natin ngayon is Guess the Plot. Guess the plot. Guess the movie by the plot. Meron ko dyang props. Tapos meron din ako sa akin. Sige. Tapos, paramihan tayo ng sasagot in under a minute. 1, 2, 3, go. Isang batang leon na prinsipe ang tumakas matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Okay, King. Isang matalino at mapangahas na babae at isang seryosong Ginoo ang naglalakbay sa mga hamon ng lipunan, maling akala at pag-ibig. Parang lahat ng movie yan eh. Aladdin? Hindi. May clue ba yan? Pass. Yeah. Isang mayamang dalaga at isang mahirap na artist ang nagkaibigan sa isang barkong lulubog matapos mabangga sa yelo. Titanic. Isang bata ang natuklasan na siya'y wizard pumunta sa paaralan ng Harry Potter. Mahika. Harry Potter. Nilikha ng mga siyentipiko ang mga dinosaur, binuksan ng isang parke at Jurassic nagkaroon ng Park. kaguluhan. Okay. Isang dalagita ang voluntaryong sumali sa inyo. So nakaano ka? Konti pala niyan. Kulang yung 1 minute. 1, 2, 3, go. Isang grupo ng magkakaibigan ng nagbalak isauli ang singsing tunay na may-ari. The Ring. At tunay na may-ari. Ay, Lord of the Rings. Yun ba yung sagot? Sing Sing. Lord of the Rings. Sorry. Sige. Next. Dalawang magkapatid ang nagwasak ng sasakyan, nakipagsuntukan sa mga madre at nagbuo ulit ng banda. Madre? Pass. Okay. Isang grupo ng isang awkward na reyna ng yelo ang di sinasadyang nagdulot ng walang katapusang taglamig at Frozen. Okay. Isang daga na nangangarap maging chef. Ratatouille. Isang batang babae ang nagpunta sa kakaibang lugar, pumatay na isang tao at nakipag-team sa 3 estranghero para pumatay ulit. Pass. Isang empleyado na na-stranded tumawag sa bahay para sabihang okay lang siya at nag-drive ng company car papuntang buwan. Buwan? Well, time is up na. Ang kunti! No, siya. Okay. Ayan, yun na guys. Bye. May round 2 pa. 1, 2, 3, start. Isang pulis ang pumunta sa New York na ipag-away sa mga terorista at gumamit ng duct tape para maligtas ang sarili. Terminator? Hindi. Pass. Isang scientist ang ginawang higante ang mga insekto para tulungan ang kanyang pamilya pero nauwi ito sa kalamidad. Hindi. Honey, I Shrunk the Kids. Ay, galing! Kalauti mo yan! Isang grupo ng matatandang laruan ang nag-ala Mission Impossible para sa isang stuffed cowboy. Stuffed Cowboy? Mission Impossible? Hindi. Next. Grupo ng matatandang laruan. Isang batang lalaki ang nakakita ng multo sa bahay nila pero imbis na matakot, ginamit niya ito para magpayaman. Batang lalaki. Mga bagong movie yan. Lumang movie to. Casper? Isang prinsesa ang naging best friend ng isang tapos na. Galing mo dito Hindi ko alam yung mga title yung iba. Pero parang nabasa ko yung Yung nabasa ko yung hindi dahil sa TikTok to eh. Ganun yung mga naririnig ko. Sa isa ko ba? Next game ako. Game. Wait lang. 1, 2, 3, go. Isang grupo ng magkakaibigan tumawid sa kalsada habang hinahabol ng mga pulis at hindi nila alam bakit. Tumawid sa kalsada? Pass. Isang robot na nagre-recycle ng basura sa Wally!
Isang high school girl ang nakipagpalit ng katawan sa kanyang nanay at ginamit ng araw. Freaky Friday. Okay. Sorry. Isang bata na nakakita ng kakaibang lalaki sa banyo at nalaman niyang kailangan niyang sirain ang diary ng multo. Harry Potter? Chamber of Secrets? Isang magulang ang nagdala ng mga hindi, wag yan. Isang manlalaro ang nadiskubre na siya nabubuhay sa loob na isang laro at sinubukan lumabas sa real world. Good guy? The guy. Free guy. Free guy! Sorry. Nakalapit na din. Next. Saan ba? Mayaman na lalaking mahilig sa costume sinaktan ng ang isang baliw na Stop clown na. para makalimutan ang Stop trauma na, ng pero pagkabata. Batman. Yun lang guys. Medyo medyo matagal lang yung round 2. Pero maganda sana yung laro na yan. Gawin natin next time ulit. Next time. That is it para sa ating episode. Ano episode na Episode 19. Episode 19. 5 months na. May kit Next Sorry. episode 20 na pala. May kita nyo kami sa Spotify, may kita nyo kami sa YouTube. Yung link nasa bio. Tapos, ayun. Follow nyo rin kami sa IG, tsaka sa TikTok. Subscribe. Like, this comment. is Blacked Out with Jay and Siege. We are. Huh? Thanks guys. Bye-bye.